Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Dalangin po ng aking puso na datnan po kayo ng pamamahayag na ito na kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Bilang pagpapatuloy po ng ating pag-aaral on the issue of family and relationship, ang ating topic for today ay pinamagatang money and conflict. Ayan. Titingnan po natin ang sinasabi ng Philippians chapter 2, 3 to 6 bilang paalala sa atin ni Apostol Pablo. Ang sabi po ng talata, "Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interest, but each of you to the interest of the others. In your relationship with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to His own advantage." Pagpalainawa ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Sa mga talatang sinulat na ito ni Apostol Pablo bilang paalala sa mga kapatiran sa Pilipos, kanyang ibinibigay sa kanila ang susi ng isang mahusay na pakikipagrelasyon. Ipinakita rito ni Apostol Pablo on how we can deal with almost every relationships na meron tayo. Hindi lang sa pagiging mag-asawa, hindi lang sa pagiging magulang o sa pagiging lolo at lola, hindi lang sa pagiging kapatid sa pananampalataya o sa simbahan, hindi lang bilang kamanggagawa sa trabaho o kaeskwela sa paaralan o pagiging kababayan o kapitbahay. Mahalagang makita natin on how we can deal with these relationships. Totoo naman po, hindi natin naiiwasan ang conflict. Hindi natin naiiwasan ang hindi magkayapakan ng paa. Minsan, yun nga pong dila at saka yung ngipin, lagi yang magkasama. Nagkakaroon pa rin ng pagkakataong nakakagat ng sarili nating ngipin ang ating dila. Yung conflict sa mga relationships na ito ay common. Ang issue na dapat nating tingnan, hindi yung papaano maiiwasan. Kasi nga po, madalas ay hindi naiiwasan. Minsan sa iyo, in your good faith, ayaw mo namang magkaroon ng conflict sa iba. Pero ang problema, yung iba, hindi naman maiwasan na makipag-conflict sa iyo. Minsan, sinasabi natin, hindi naman sa atin nagmula ang conflict. Pero dahil sa gawa ng iba, masamang intensyon ng iba, o sa mga pagkilos ng iba, sinasadya man o hindi, nagiging conflicting sa atin. So, hindi yung papaano iiwasan ng conflict, kundi papaano natin ito ireresolba sa aspeto ng buhay pananampalataya bilang mga Kristiyano. At dito sinabi ni Pablo, "Do nothing out of selfish ambition." Kapag daw ang pagharap natin sa anumang mga bagay sa mundong ito ay lagi ng pansariling ambisyon, pansariling kapakanan, sariling katawan o gusto lang ang ating pagbigyan, hindi natin mareresolba yung mga conflict na dadali ng buhay. Lagi po na magiging mabigat ang pagdating ng mga conflict sa buhay natin. Pero kung lahat ay titingnan natin sa aspeto ng hindi lang pansariling ambisyon, pati ang conflict resolution magiging mas madali. Amen po ba? Alam niyo po mga kapatid, sa darating na Mayo, this coming May, ay akin na pong ika-4 na pong isang taon sa ministry. No po? Sa March, third Sunday ng March, yun po yung aking anniversary ng ordination
bilang pastor. Hindi March, May, no, ang ordination po na nangyari sa akin ay May, third Sunday ng May. Sa third Sunday ng May 2025 ay culmination po ng aking 41 years na bilang pastor. No, matagal-tagal na, ano po. Ibig pong sabihin niyan, 18 years lang ako ay nagpapastor na ako. Sa March 29, ako po ay magiging 59. No, 59 years old na po ako. Or rather, ano ba ako ngayon? 57, 58. So, 50 ano lang yata ho, 58 lang ho yata ako. 1967. So, anyway. So, ako po ay 41 years na sa ministry sa susunod na Mayo. At sa 41 years na yon sa ministry, pakarami ko na pong nakita na mga conflicting relationships. No po? I get involved with every kind of conflict imaginable. Nakakita na po ako ng business disputes among members. Mga miyembro nag-away dahil sa negosyo. No, personality clashes. Yung mas magaling yung isa, mas gustong pantayan yung isa, pataasan, maging sa pagbibigay. Alam nyo pa, maraming mahilig makikompete eh. O, nagbigay yung isa ng electric fan sa church, gusto nung isa magbigay ng 2 electric fan. No? Minsan maganda rin yung ganong nag-aaway sila sa bigayan, nagpapayabangan sila, ang nakikinabang naman doon simbahan. Pero ganun pa man, mali pa ring motibo ng pagbibigay kung nagbibigay ka para ka mapansin at para ikaw ay sumikat. Hindi ganon, ano po? So nakakita na rin po ako ng ganon. Personality conflict, personality clashes, monetary discord. O nag-away dahil sa pera, pinautang, hindi nagbayad. Minsan nag-away dahil sa titulo ng lupa, nagbentahan, hindi nagkatuluyan. No? O yung away ng asawa sa kanyang asawa, ng mga anak sa kanilang magulang, at marami pang mga issues. Po? And I may not have time to discuss all of those mga conflicting relationship. Pero dito po sa TNP, kung familiar kayo rito sa mga nakalipas na mga araw, ang ating tinatalakay ay more on the family issues. Paano nire-resolba, paano matutulungan yung mga dumadaan sa ganitong mga conflicting relationship. Alam niyo po, basahin niyo lang yung Philippians chapter 2, 3-6. Diyan lang po mga kapatid, meron na tayong mapupulot ng mga idea on how we can handle yung mga conflict natin sa ating relasyong pampamilya. At mai-extend pa natin ito, hindi lang sa pamilya, sa trabaho, sa eskwelahan, o maging sa simbahan. Ngayon, sa akin pong mga karanasan, most of the conflict ng mag-asawa, sa relationship ng mag-asawa, involves money. No po? Involves money. Isa ito. So, marital disputes with money is one common thing na nararanasan ng maraming mag-asawahan. No? Alam niyo po, masarap yung mag-away kung ang pinag-aawayan nyo marami. Halimbawa, pera pinag-awayan nyo. Marami kayong pera, kaya nag-away kayo. Hindi mahirap lutasin yun no? Kasi meron. Pero alam niyo, madalas ang pinag-aawayan ay dahil wala. Nag-aaway sa pera kasi walang pera. So, yun po yung isa sa mabigat. Ano po? Kapag ako po ay nagka-counsel ng mag-asawang nag-aaway sa pera at meron silang pera, madali lang yun. Paghatiin mo. Hatiin mo yung pera, tapos paghiwalayin mo na, resolve na yung problema nila. Pero yung walang pera, naku, mahirap paghiwalayin yun. Maraming mapapahamak. Mahirap i-resolve yun kasi wala namang pera. Pero ang pinag-aawayan nila, perang wala. So, ito po yun. I hope you understand the dilemma. Most money and problems in relationships seem complex. Mukhang mahirap, mukhang masalimuot. Pero most of the time, it is intertwined with so many people na involve ang maraming factor katulad ng bills,
obligation, at nadadagdagan pa ng kawalang interes na tugunan, pagiging tamad, dahil doon sa mga bagay na yun, nakakapagpalitan ng mga masasakit na salita, at dumarating sila doon sa hopelessness. Pero most of the time, most of the problems of issue of money have just a few simple components na minsan ay kailangan lang talagang upuan at pag-usapan. Pag yung talagang minsan masyadong involved na ang malaking sugat, dumarating na po doon sa punto na kahit po ang payo ng pastor at payo ng inyong lingkod, wala nang magawa. At dumarating po ako doon sa punto na it is beyond my capacity. Alam niyo po ba nang meron akong nadistino na simbahan na sinabi ko sa kanila, wala na akong magagawa sa inyo, sa barangay na kayo pumunta. So yun po yun, no? Kasi ang initial barangay muna, pagkatapos hindi na barangay, magdimandahan na kayo kasi ayaw din lang makinig So marami pong pagkakataon na humantong na po ako sa ganong klase ng payo. Kasi po, pupunta sa pastor para lang kumuha ng kakampi at kumuha ng ebidensya. Pero ang realidad, hindi naman sila pumupunta para mag-ayos. Hindi po nila gusto mag-ayos. So they just use the pastor, they just use the guise of counseling para dumating sila sa punto na wala, talaga nag-try na rin kami ng counseling pero hindi rin umubra, kaya kami nakapaghiwalay. Para bang scapegoat na nasubukan nila ang lahat pero at the end ay wala ding nangyari. So pero mga kapatid, kung nandun pa lang kayo sa punto na nagsisimula pa lang ang mga issues ng inyong conflict mag-asawa, maaari yang marisolbahan kung magiging bukas lang kayo sa idea ng pagkakasundo. So sa umagang ito, ating titingnan ang ilang roadmap. Here is a roadmap to help you through the biblical process of understanding and solving problems. May mga essential points na dapat tayong tandaan. Sabi ng Matthew 15:19, "For out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, slander." Sabi ng Panginoong Hesukristo, galing yan sa masamang puso ng tao. Galing sa puso ng tao. Ang pag-iisip ng masama, pagpatay, pangangalunya, mga sexual immorality, pagnanakaw, no, false testimony at kung ano-ano pa. Kaya ang matter of everything is the matter of the heart. No po? Ang issue po dito, ang issue ng lahat ay laging nagsisimula sa puso. Kapag ang puso ay hindi natutunang ipalinis, kapag hindi natutunang ipasakop, katulad ng sinasabi kanina sa talatang sinulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi po talaga magkakaroon ng conflict resolution. No? So anong dapat gawin? Una, ipaalala natin sa ating mga puso bilang mga mananampalataya na tayo'y mahal ng Panginoon. You are Christ's loved one. Dapat nating maintindihan, do not take the problem as a personal attack to your personality. Ang sabi po ng 2 Corinthians 12, "But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore I will boast all the more gladly about my weaknesses, so that Christ's power may rest on me. That is why, for Christ's sake, I delight in weaknesses, in insult, in hardship, in persecutions, in difficulties. For when I am weak, then I am strong." Magandang patutuo ito ni Apostol Pablo. Sabi ni Pablo, I delight. Can you imagine that? I delight in weakness. I delight in insults. I delight in hardship. I delight in persecution. I delight in difficulties. Aba, ewan ko naman.
No? Tayo, ayaw natin yan. Ayaw natin ng iniinsulto, ayaw natin ng mahirap, ayaw natin ng inaakusahan tayo ng masama, ayaw natin ng mga mahihirap na bagay, ayaw nating maging mahina. Pero ang sabi ni Pablo dyan, when I am weak, I am strong. At bilang mga mananampalataya, huwag nating kalimutan yan, na tayo'y mahal ng Panginoon, ipinapaalala niya sa atin, na tayo'y may mga pagkakataong dadanas talaga ng mga bagay na ganyan. Yung conflict nangyayari saan? Minsan sa pinakamalapit na relasyon meron tayo. Ang insult nang gagaling saan? Sa mga taong mahal natin, malapit sa atin, kadugo natin, kamag-anak natin. Yung insult, yung hardship, yung persecution, yung mga difficulties na yan, saan galing? Sa mga taong malapit sa atin. At pag inaatake tayo ng mga ito, we took it personally. Tama? Gaya ng binabanggit ko lagi, pag minura ka ng hindi mo kakilala, hindi masyadong masakit yun. Dahil hindi naman ako kilala nito eh. No, yung nagkagit-gitan kayo sa kalye, binigyan ka ng gitnang daliri o kaya minura ka. Minsan, huwag mo nang pansinin, hindi mo naman yun makikita na uli. Pero yung minura ka ng kapitbahay mo, malapit sa iyo, minura ka ng anak mo, ng asawa mo, ng sino mang malapit sa iyo, tumatatak yun. Kasi araw-araw nakikita mo eh. Yung kasamahan mo sa trabahong naandun, hindi mo naman pwedeng iwasan, hindi naman pwedeng mag-absent ka araw-araw. So itong malalapit na mga relasyong ito ay nagiging mabigat na pasanin kapag atin silang nakaka-conflict. Pero anong dapat gawin? Una, dapat nating tingnan, ang sabi nga, do not take the problem as a personal attack even if it is. You may be a part, no, of the conflict or the third party trying to resolve it. You are Christ's child. Huwag mong kalimutan na yung identity mo bilang Kristiyano connected kay Kristo. He is your identity and He is your defense. When you understand this, you can better see your role as a relationship builder even when the other person is seeking to tear you down. Pag nakita mo na nakakonekta kay Kristo ang aking pagkatao, ano gagawin ko sa mga attack na ito? Magre-retaliate? Gagante? Maghahanap ng paraan para makabawi? Babatuhin ng bato dahil ako'y binato? O anong tinuturo ng Panginoon? Ang sabi po ng ating talata kanina, who being in a very nature God, did not consider equality with God something to be grasped. Sa Philippians chapter 2, tutuloy nyo basa. Ano pong ginawa ng Panginoon? Nag-anyong alipin, nagkatawang tao, nag-anyong alipin, and He humbled Himself. Dito po papasok yung sinabi ni Pablo na do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. So ito po yun. Attach yung ating buhay at ang ating relationship and identity sa Panginoong Hesukristo. At pag ganito ang ating pananaw, titingnan natin ang lahat ng relationship natin in the light of our relationship with Christ. Anong magiging aksyon? Anong gagawin ng Panginoon ko sa mga ganitong klase ng mga conflict na meron ako? How would Jesus do? Or what would Jesus do? How would Jesus react sa mga ganitong sirkumstansya? At bilang attached kay Kristo, papaano din ako dapat magre-react? So yun ang una, you are Christ's loved one. You are a Christian and your identity is also connected to that. Huwag niyo yun kakalimutan. Dahil kung hindi ka konektado kay Kristo, wala namang dahilan para i-consider mo siya.
Kung hindi ka Kristiyano, wala rin naman dahilan para i-humble mo sarili mo. Pag pinalo ka, paluin mo rin. Pag tinaga ka, tagain mo rin. Kapag binunggo ka, bungguin mo rin. Pero iba na pag tayo Kristiyano eh. Attach yung ating identity. He is your identity and He is your defense. Amen? So, tingnan natin ngayon yung conflict as an opportunity. Opportunity for what? No? Alam niyo mga kapatid, totoo naman yan eh. No? It is an opportunity to learn and give honor to God. Pag naipasa natin at napagtagumpayan ang mga conflicting relationship na yan, sino napaparangalan? Hindi naman tayo eh. Maaaring sabihin nila, o duwag ka kaya ka sumuko. Pero para sa Panginoon ay humble ka. At ginawa mo naman yon hindi dahil sa kung anumang reason, not for any selfish intention, kung hindi para sa Panginoon. At alam niyo yung mga conflict na nangyayari, opportunity to learn and give honor to God. It is not necessarily bad or the end of a relationship. Minsan ang pakiramdam natin, pag may conflict, hiwalayan agad ang dulo nito eh. Pag may conflict, sakitan agad ito, suntukan agad ito, hiwalayan, putulan ng tali, balikan ng kandila, at basagan ng pader. O rather, hindi pala, putulan ng tulay at tayuan ng mga pader. Diba? Ganun agad ang ating konklusyon kapag may conflict eh. Magsusunugan tayo ng tulay, magtatayuan tayo ng mga pader na hindi natin nakikita na maaaring ang conflict na ito ay opportunity to learn and give honor to God. Gaano karaming mga pagkakataon, kahit mga pastor, simpleng mga bagay lang, wala na. Hindi na nagtitinginan eye to eye. Mga manggagawa ng Diyos yun. Dahil saan? Sa issue ng conflict. Sa issue ng material gain, sa issue ng mga personalidad. Kaya tingnan natin, may nabubuo na mabuting bagay sa mga conflict na yan. Know for certain that God can use conflict, whether it is sin, bad choices, a wrong turn, or a misunderstanding, and God can transform it into good if you will let Him. Amen mga kapatid. Now, sino ba naman ang gusto ng kasalanan? Sino ba naman ang gusto ng bad choices, maling desisyon, ng maling liko, ng hindi pagkakaunawaan? Walang may gusto niyan. Pero kung nandun na, dumating na nga sa punto na yon, nabanggit ko kanina, sometimes yung conflict naman ay hindi naiiwasan. Let us use that conflict as an opportunity for God to transform us sa kanyang kaluwalhatian. Amen po ba mga kapatid? So, God will be glorified and you will grow in character, maturity, trust, love, obedience, and faith. Ano sabi ni Pablo? Sa unang Korinto 6:1 hanggang 8. If any of you, sabi niya dyan, if any of you has a dispute with another, do you dare to take it before the ungodly for judgment instead of before the Lord's people? Ikaw, kapag meron ka bang ka-conflict na kapatid mo sa pananampalataya, ang tanong, sino hahatol sa inyo? Yung hindi mananampalataya? Magkapatid kayo kay Kristo, magdidemandahan kayo. Sino magtatanggol sa inyo? Abogadong hindi Kristiyano. Saan mo dadalin? Sa huwes na hindi Kristiyano? Di ba nakakatawa at nakakahiya kayo? Pareho kayong Kristiyano, ang hahatol sa inyo, hindi mananampalataya. Yung kaso ninyo, dadalhin ninyo sa mga hindi Kristiyano. Or do you not know that the Lord's people will judge the world? And if you are to judge the world, are you not competent to judge trivial cases?
Di ba ninyo alam na kayo hahatol sa mundo? Ang sabi dyan ng Panginoon ni Pablo. Kung kayo hahatol sa mundo, ito ba namang simpleng mga trivial cases ng buhay ninyo? Conflict ninyo, conflict ninyong mag-asawa, conflict ninyong mag-ama, conflict ninyong mag-anak. Ibibigay nyo pa ba sa mundo para sila humatol dito? Do you not know that we will judge angels? Sabi ni Pablo, ito yung talagang swing ng pendulum. Ibig sabihin, ito na yung pinakalundo at ang sabi ni Pablo, yung anghel nga hahatulan nyo. Pero itong problema nyo, hindi nyo mahatulan ng ayos. Yan po yung context niyan, mga kapatid. Minsan, lagi lang natin binibigyan ng emphasis, tayo greater than the angels because we will judge the angels. Pero nakakalimutan nyo, insulto yan eh. Yung word na yan ni Paul are insult sa mga Kristiyanong nagdudunong-dunugan, nagyayabang-yabangan, nahahatol kayo sa anghel, pero yung problema nyo, hindi nyo ma-resolve. How much more the things of this life? Therefore, if you have dispute, eto na ngayon ang context, ano ha? Meron kayong dispute about such matters. Do you ask for a ruling from those whose way of life is scorned in the church? I say this. Ano sabi ni Pablo? Sinasabi ko ito para hiyain kayo. Insult yan. Yes, you will judge the world. Yes, you will judge the angels. Pero bakit to sinasabi ni Paul? Bilang insult, ang yayabang ninyo, hahatulan nyo tong mga to, pero yung buhay ninyo, yung problema ninyo, kung kani-kanino nyo pa ipinapahatol para ayusin. Nakita nyo pa mga kapatid ang pinupunto? Gaano karaming kalungkutan ang hatid ng mag-asawang pupunta saan? Sa korte para i-resolve ang unresolvable cases of their relationship. Pupunta sa mga abogado para paghatian ang kanilang mga ari-arian na sa paghahati pa lang hindi sila magkasundo dahil lang gusto makalamang ang bawat isa. Ngayon, kung Kristiyano ka, ang sabi, hahatol ka sa anghel. Ito lang, hindi nyo pa maresolbahan. Hindi pa kayo makapagparaya. Nakuha nyo pa, mga kapatid. Yung dispute nyo between believers, hindi nyo mahatulan. Instead, one brother takes another to court. And this in front of what? Of whom? In front of the unbelievers. Kaya minsan mga Kristiyano, walang kredibilidad. Mga Kristiyanong walang credibility. Bakit? Konting issue ng pera, hiwalay. Palitan ng mga masasamang salita sa social media. Akusasyon at mga demandahan na pinapanood ng mundo at ang sabi ng mga mundong hindi Kristiyano. Pareho rin naman pala yung mga yan. Nagsasabing sila'y kay Kristo, mas masahol pa nga kaysa sa mga hindi Kristiyano. Pagkatapos, ito ngayon ang abogadong korap. Ito ngayon ang abogado na hindi mananampalataya. Siya ninyong pupuntahan para mag-ayos ng problema niyong magkapatid sa pananampalataya. O mag-asawang parehong Kristyan. Di ba kayo nahiya? Ito po ang sinasabi ni Pablo dyan. The very fact that you have lawsuit among you means you have been completely defeated already. Wala na kayong patutunayan, wala ka ng patutunayan sa harapan na ikaw ay matuwid kung kayo'y pupunta sa mga hindi mananampalatayang arbiter. Ibig sabihin nun, pag humantong kayo ron, defeated na kayong parehas. Sabi ni Pablo, why not rather be wronged? Di ba pwedeng tanggapin mo na lang na, sige, sinasabing ikaw mali. At sinasabing ikaw mandaraya. Tanggapin mo na lang. Kesa ano? Maging showcase kayo ng mundo. Maging panoorin kayo ng mundo na nagsasabing mga Kristiyano pero hindi ninyo maayos ang mga problema ninyo.
Tandaan, conflict is an opportunity to showcase to the world that you are different bilang Kristiyano. Amen? Now, importante sa conflict resolution ang pakikinig. Listening is one key, essential point to remember in conflict resolution. The first job is listening without opening your mouth. Pag bumukas na kasi ang bibig, diyan na po nagsisimula ang lalo pang mas matinding problema. Tama? Sa relationship ng mag-asawa, sa relationship ng magulang sa kanyang mga anak, sa away ninyo nangyari sa trabaho, sa away ninyo ng kamanggagawa mo, sa away ng simbahan, parating ganon. Nauunahan natin ng pagsasalita ang pakikinig. Effective listening and getting each party to listen is very essential. Until each one listens, nothing productive will happen. Kaya yan ang unang tanong ko pag lumapit sa akin na humihingi ng payo. Gusto ko po na maayos ang problema naming mag-asawa. Ang tanong ko agad, handa ka bang makinig? Kasi kung hindi ka handang makinig at ikaw lang ang magsasalita para idepensa mo yung sarili mo, wag na nating subukan. Kasi sasakit lang ulo ko magpapalitan lang kayo ng mga depensa ninyo, magpapalitan lang kayo ng inyong mga akusasyon, na at the end of the day, kaya mo lang naman ako tinawag para meron kang dahilan na sabihing, we tried counseling with the pastor. Tama ba? Pero kung ang layunin mo talaga ay maayos, sasabihin mo yung katotohanan at ikaw ay makikinig. Ano po? Nothing productive will happen until each one listens. People need to be heard. The one who listens earns the right to be heard and resolve the issue. Pag hindi ka marunong makinig, wala ka ring karapatang magsalita. And make sure they know you are listening by giving eye contact, leaning forward, and being relaxed. Hindi yung naka-battle mode lagi, naka-retaliating mode lagi, na ganun ang nangyayari sa mga conflict na meron tayo. Tingnan natin ang ilang mga talata. James 1:19-21. My dear brothers and sisters, take note of this. Everyone should be quick to listen and what? Slow to speak. Minsan baliktad dyan Quick to speak but slow to listen. Sabi ng verse 20, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Therefore get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent, and humbly accept the word planted in you, which can save you, which can save the relationship, which can save the marriage, which can save the relationship in the church, the fellowship of believers, which can save your work or your job. Tama. Proverbs 28:13. Whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them finds mercy. Yan ang katotohanan Marami pong napapahamak dahil sa away at pagtatago ng mga problema. Sa away ninyong mag-asawa, nadadamay yung mga anak. Nagsasuffer yung mga bata dahil unresolved magpahanggang ngayon yung conflict ninyong mag-asawa. Sa trabaho, sa away ninyong magkasama sa trabaho, nagsasuffer ang production. Naapektuhan ang kumpanya. Kalaunan,
ano mangyayari? Pareho kayong tatanggalin. Pareho kayong magsasuffer, pareho kayong walang trabaho. Ang problema, hindi lang naman kayo nawalan ng trabaho, nadamay pa yung mga under sa inyo. Kaya ganito rin nangyayari sa mga leadership eh. Dahil sa away ng mga leaders, yung under dun sa leadership, nadadamay. Sa halip na may mga blessings na tinatanggap, bunga ng pagkakasundo, pagkakaunawaan, maging yung mga blessing na yun, in a click of a finger, biglang maglalaho. Sino ba naman ang gustong magbuhos ng pagpapala sa isang nag-aaway at lagi nang nagtatalong organisasyon? Kahit po kayo ang lumagay doon sa mga nagsusuporta, kahit po kayo ang lumagay doon sa mga nagbibigay, magsasawa kayong magbigay kung yung binibigyan ninyo hindi naman nagkakasundo. Nakuha niyo pa mga kapatid. Kaya minsan bago bumukas ang bibig, matutong makinig. Subukang pag-aralang tingnan kung saan ang gagaling yung mga sinasabi ng iba. Effective listening and getting each party to listen is very essential. Ano pa sabi? Sa John, 1 John 1:8 and 9. If we claim to be without sin, na siyang madalas na naririnig natin sa mga tao na nasa conflicting relationship, wala akong kasalanan, sila may sala. Magbabatuhan ng mga screenshots. Screenshots ng conversation na ganito ang sinabi ni ganito, yung kabila, eto naman ang sinabi nito. Uso na ngayon yan eh. Nabasa nyo ba yung mga screenshots? At doon sa mga screenshots, ano ini-screenshots? Yung mga claim natin na tayo walang kasalanan at ang may kasalanan ay yung iba. Anong sabi? Pandaraya rin to sa sarili. We deceive ourselves and the truth is not in us. Sabi po ng Bible, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Tama? Now, importante na hindi lang pakikinig kundi maintindihan din natin ang pagpapatawad. Understand forgiveness. Most Christians have a pale sense of the wonder that we have been forgiven and often fail to show that forgiveness to others when wrong. Minsan ito yung mabigat eh. Kristiyanong malabo ang pagtingin sa kanyang kaligtasan. Na dapat maintindihan ng mga Kristiyano na ang kanyang kaligtasan ay bunga lang ng kapatawaran ng Diyos. At kung makikita mo kung gaano kalaking kasalanan ang nagawa mo sa harapan ng Diyos upang ibigay sa iyo ang kanyang pag-ibig at pagpapatawad, dapat ganun ding laki at liwanag ang pagtingin natin sa nagkakasala sa atin. Kaso most of the time, may malabo tayong pagtingin sa mga bagay na ito. Na para bang ang ating pananaw maging sa pagpapatawad ng Diyos, effort natin yun at meron tayong ginawa kaya tayo napatawad. Tandaan po ninyo, forgiveness is absolutely crucial for any relationship to continue and critical to resolve any conflict. Pag wala kang intensyong magpatawad, hindi na magpapatuloy ang anumang relasyon. Napaka-critical ng pagpapatawad para magpatuloy ang relationship. Remember how much you have been forgiven. Do not fail to show it to others also. Remember, God does not treat us the way we tend to treat others. If God will only treat us on the manner we treat other people, tayo na ang pinakakaawa-awang nilalang. Tama? Ano sabi ng Bible? Psalms 103 verse 12. As far as the east is from the west, so far has He removed our transgressions from us.
ganyan ang pagpapatawad ng Diyos. Sa layo ng hilaga sa kanluran, ng silangan, ano ba tawag doon? Sa kanluran, ano ba yan? North, East, Southwest. Ganon kalayo tinatanggal ng Diyos ang ating kasalanan. Isaiah 43:25, even I, am He who blots out your transgressions for my own sake and remembers your sins no more. Look at those things that God is saying here. 1 Corinthians 13:5, it does not honor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no record of wrongs. That is love, and that is the kind of love that God wants us to show other people. Pero pag galit ka, pag may kaaway ka, you dishonor people, you only seek your interests, at lagi kang galit, and you keep records of wrongs. Nagtatara ka, nagtatala ka ng mga pwede mong isama ng loob. Tama? And Colossians 3:12-13, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves. Magbihis kayo ng kasuotang ito. Ano yun? Compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Idinagdag pa, bear with each other and forgive one another. If any of you has grievance against someone, ano sabi? Forgive as the Lord forgave you. Di naman mawawala yun eh. Talagang may gagawa ng hindi mabuti sa'yo. At magre-reklamo ka, may grievance ka. Pero ang bottom line, ang sabi ng Panginoon, magpatawad. Magpatawad. Tama? Now, panlima. Hindi lang forgiveness, communication is the key. Seeking understanding is more important than resolving the issue. Most issue do not need to be resolved if all parties can understand one another's situation. Most of the time, hindi kailangan ng conflict resolution eh. Maintindihan lang natin ang ating kapwa. Hindi na kailangan pa ng merong mamamagitan sa atin. Get them to talk and listen, and you are on the road to recovery. Minsan kasi pag conflicting na we block. Ika-cancel na natin. Ibablock natin sa social media. Saka tayo magpo-post ng kung ano-ano. Paano niya yun makikita? Nakablock na siya. Diba? Katakot-takot ang duwag sa mundong ito ngayon eh. Katakot-takot ang matatapang lang sa social media. Ang tatapang mag-comment, ang tatapang mag-post, pero pagharapan, wala na. Puro duwag. Ang totoong matapang, hindi nagpo-post. Ko-confrontahin ka point blank. Ano silbi nung magngangawa ka sa Facebook, mag-post ka sa Facebook, tapos yung tao na sinaasahan mong makakakita, nakablock naman sa'yo. Paano makikita yun? Is that the way to communicate? Nakuha niyo po ba yung pinupunto, mga kapatid? So, mahalaga na makita natin ang dahilan. Bakit nangyayari ang mga bagay na ito, at magagawa lang natin yon kung makikipag-communicate tayo. So, ito yung mga tanong na dapat nating sagutin. Why is the person hurt? Why do they feel that way? What do they want? And what can be done? Tanungin mo, bakit ka ba nagkakaganyan? Bakit ka nakakaramdam ng ganyan? Ano bang gusto mong mangyari? Anong pwede nating gawin? So that will open up communication.
Mga minamahal na mga kapatid, marriage is a wonderful and extraordinary relationship with a specific person that God has foreordained. Nag-aasid na naman po ako, pasensya na mga kapatid. Nasobrahan na naman to sa kape. So, marriage is a wonderful and extraordinary relationship with a specific person that God has preordained. So, a good relationship will bring glory to God by reflecting the relationship between Jesus and His bride, the church. So, kung ang pag-aasawa ay inihalin tulad sa relasyon ni Kristo sa kanyang iglesia, tingnan ninyo paano pinapangalagaan ni Kristo, paano pinagpapala ni Kristo, paano tinuturuan ni Kristo, paano ninonurture ni Kristo ang kanyang bride, which is the church. Sa ganung paraan, ganun din natin tingnan, alagaan, inurture, suportahan, tulungan, pagyamanin ang ating relasyong mag-asawa. Amen? Do not be afraid to communicate, to make the right decisions, even if you have been in a relationship for years. Or, bago pa lang ang inyong pag-aasawa. Lalo na nga kung bago pa lang. It is very important na simulan ninyo sa tama. Alam niyo po mga kapatid, most conflict of marriage deal with finances. Pasok na tayo doon sa finances. Ano po? If one or both of you have a lot of debt, either credit cards, student loans, you must have planned to pay them off, and preferably before marriage if possible. And this is my personal advice to my son, to my eldest son. Pumasok na po siya sa pag-asawa, may asawa na po siya. Sabi ko, Yen, huwag kang papasok sa pag-aasawa na may baon kang utang na ipapasok mo sa pamilya mo. Unfair yon sa asawa mo kung wala naman siyang utang. At kayong parehas, yung mga utang ninyo ng binata kayo, isettle nyo muna bago kayo bumuo ng pamilyang wala kayo dapat utang. Kundi kalaunan, pag-aawayan nyo yan. Ngayon, kung pareho kayong may utang, at least utang ninyong parehas nung nasa relationship na kayo. Awa ho ng Diyos, di namin pinagawayang mag-asawa ang pera kasi wala naman kami niyan nung nagsimula kaming mag-asawa. We started from scratch. At aaminin ko po sa inyo, nung ikinasal kami, may nadala kaming utang sa aming relationship. Pero utang na namin pareho yun, bunga ng aming wedding. Which is, kung tutuusin, sana hindi na ginawa. Yung mga wais, yung mga matatalino, hindi na gumagasta sa wedding para wala na silang gastos. Wala silang daladalang utang na babayaran. Kaya minsan nagiging conflicting yung finances kasi nga, pareho kayong may utang. So make sure both of you know how money works, have a good biblical concept of how to deal with budgeting and debt. Dapat alam niyo yun. Sino magbabudget, paano magbabudget, magkanong iipunin, magkano para sa retirement, magkano para sa insurance, lahat ng mga bagay na yan. Hindi pwedeng walang plano. At matuto kayong sumunod sa batas. Matuto kayong magbayad ng buwis. Huwag ninyong dadayain ng gobyerno, mga Kristiyano, pero magnanakaw kayo sa taxes, sa tithes, at sa kung ano-ano pa. Tapos sasabihin mo, Lord, patawarin mo ako, pagpalain mo ako, alam mong ninanakawan mo ang Diyos at nagnanakaw ka sa taxes mo. Mali yun. Masama yun. So, make sure you have solved any spending problems and money management issues.
If just one of you cannot do this, you will have an immense number of unnecessary problems in your marriage. Kailangan marunong sa pera, marunong mag-budget, marunong umayaw sa utang. Hindi yung lahat ng pahulugan kuha. Hindi lahat ng dumaan na magpapautang-utang. Huwag ganun. A well-planned budget will help you greatly. Amen? Kaya, minsan, kung kailan mga nagsitanda, doon ngayon, naghihirap ng gusto. Dahil hindi na nakaahon sa kauutang. So you must deal with any potential financial problems like any other problem, like problems involving character, bitterness, unrepentant sin, absence of forgiveness, abuse, lust, past struggles, and emotional problems. Minsan, yun lang yung mga inaasahan nating mga problema darating pero hindi natin nakikita. Pati ang pera, meron o wala, marami o konti, nagiging cause ng potential problems. Tama? So, if you do not address this issue, the probability your relationship working is extremely rare. Tama? Mga kapatid, wala namang perpektong pag-aasawa. Walang perpektong relationship. And it is not necessary to seek perfection. No one can do that except Christ. You just need to be on the right track and have a strong willingness and commitment to change. Isa ho sa malaking issue pagdating sa pera ay ang paggamit nito sa mali, sa bisyo, sa sugal, sa alkohol. Imagine niyo may problema ka na sa alcoholism. Konting kinita mo na dapat ibibigay mo sa asawa mo para gastahin sa pangangailangan nyo. Inanakaw mo pa yung pambili ng alak. Inanakaw mo pa yung pansabong. Kaya po yung mga sabungero, wala akong kasipasimpatya. Pag sabungan ka, sabungero ka, hindi ka makakahingi sa akin. Pag sabungero ka, hindi ka makakahiram ng pera sa akin. Masama ang loob ko pag pahihiramin kita. Dahil pinakawalang taong, walang kwentang tao yung sabungero. Yung sugarol. Susubo na lang sa pamilya, susubo pa sa manok. Papakain mo na lang sa pamilya mo, itataya mo pa. Wala namang nananalo dyan. Kaya pag may nakikita ako sa Facebook na magpo-post ng manok, niisip ko, may anak yun. Kung ipinost nito, binili niya ng bag yung kanyang anak, binili niya ng notebook yung kanyang anak, binili niya ng baon yung kanyang anak, matutuwa pa ako. Pero ipopost yung manok, ini-imagine ko, ano pang kondisyon ng manok? Kung kayo'y sabungero, naiintindihan nyo to. Ano pang kondisyon ng manok? Papakainin mo, magkano patuka ng manok? Magkano vitamina ng manok? Magkano yung pangkondisyon bago ilaban ng manok? Pagkatapos talo. Kaya ito yung common problem Kaya pag mag-aasawa ka at mayroong manok, nakko. Nakita mo, taya, lahat ng sugal, taya. Lahat ng dumaang magweweteng, tawag. Taya. Magluluto, tawag. Taya. Walang kwentang tao yan. Na nakakalungkot nito, linggo-linggo nasa simbahan sila. May katungkulan pa nga sa simbahan yung iba. Yung Kristo ng sabungan at yung Kristo ng simbahan, pinagpapareho nila. If you do not address these issues, the probability your relationship working is extremely rare. Now, how well
are you handling your finances right? Be willing that your marriage comes first before money. To check yourself out in the mirror of God's most precious word. Observe how God and others see you and be willing to work on yourself for the better. Amen, mga kapatid. Now, how well are you handling your finances right now? Have your financially dealings been questionable? Be willing to be open and honest. Be willing to express feelings about each other, your desires, your aspirations, your plans for yourself and your partner. This will build communication and trust. If you cannot express yourself, then get help otherwise. Or else, it will only escalate from bad to worse. You cannot gain anything by lying or playing games. Be open and be honest. Kung lulong ka sa sugal, aminin mo. Humingi ka ng tulong. Lulong ka sa alak, aminin mo, humingi ka ng tulong. Lulong ka sa ipinagbabawal na gamot, aminin mo, humingi ka ng tulong. Minsan, ang tingin natin, pera lang ang problema. Pero hindi, mas may malalim pa rito at ito ay ang mga adiksyon. Meron akong kilala, mga leader na simbahan, linggo-linggo, laman ng kasino. Alam nyo, yung palang tama sa kasino, nalalaman pala yan eh. Meron palang database niyang kasino na listahan ng mga tumatama at kumukubra. Nataon, merong isang member ng church na nagtatrabaho sa kasino. Aba, nakita niya yung mga pangalan ng mga elder nila sa church. Yung katulong ng pastor sa church at yung mga leader ng church nananalo sa kasino. Tumatama. Yung talo, hindi yata yan nakikita, pero yung tumatama, nakikita. Can you imagine? No? Nakakahiya, hindi po ba? So, make sure you understand the thought processes of each other bilang babae at bilang lalaki at ang pagkakaiba niyong dalawa. Make sure your self-esteem or esteem is based on who you are in Christ and in nothing else and nothing else such as job, money, appearance, friends, power, or position. Ulitin ko, yung self-esteem mo, yung identity mo, yung pagiging tao mo, konektado sa pagiging anak mo ng Diyos. Bilang na kay Kristo. Hindi naka-attach ang identity mo, ang self-esteem mo sa yung trabaho, pera, appearance, friends, power, or position. Know where the areas of sensitivity are for each other with regard to feelings and buttons. Know the concept and practice of time for each other. Mahalaga ito eh. Lagi ka ba late? Or always late? Matuto ka rumispeto sa plano at sa oras ng iba. Kaya ang tawag ko doon sa mga taong late lagi, bastos. Bakit bastos? Walang paggalang sa oras ng iba. Makikipag-appoint tapos hindi darating. Makikipag-appoint bago hindi prioridad. Tawag doon ay, ano po tawag? Bastos. Know the areas of responsibility in each other such as with finances, health, returning phone calls, or not feeding the dog, those menial simple tasks. So, mahalaga yon. At panghuli, be understanding and be aware of spiritual warfare. Huwag niyong kalimutan, si Satan, ang desire niya is for the marriage to fail. So, anong dapat gawin? Protect yourself in prayer and accountability. Amen? Now, mabilis na lang ito. Let us look at the ABCs of conflict communication. Ano ang ABCs of conflict communication?
Sabi po sa Matthew 18:15-17. If your brother sins against you, anong dapat gawin? A. Go and show him his fault just between the two of you. If he listen to you, you have won your brother over. But if he will not listen, take 1 or 2 elders along, so that every matter may be established by the testimony of 3 witnesses. If he refuses to listen to them, third, tell it to the church. And if he refuses to listen even to the church, fourth, treat him as you would a pagan or a tax collector. Those are the A, the B, and the C's of conflict communication. Tama? Now, number 6 na po tayo, commit to a positive solution or understanding. A lot of conflict, especially marital, will continue as each person is constantly pushing buttons. They are on a merry-go-round without being merry. You have to make a decision that the pushing will stop regardless of the hurt for the sake of the relationship. Pag hindi mo yun ginawa, wala yung tigil ng kaiikot na parang merry-go-round na hindi ka naman merry. Naku nyo po. Sabi ng James 4:1 and 3, what causes fight and quarrels? Do they come from your desires that battle within you? Your desire but do not have. So you kill. You covet but you cannot get what you want. So you quarrel and fight. You do not have because you do not ask God. Ang solusyon ay wala sa iyo, wala sa iyong partner, wala sa kung sino man, sa Diyos mo hingin. When you ask, do not be deceived. You do not receive because you ask with wrong motives, that you may spend what you get on your pleasures. Amen? Break down the issue in steps and then come to a solution that all can agree upon. Sabi ni Pedro, therefore prepare our minds for actions, be self-controlled, set your hope fully on the grace to be given you when Christ Jesus is revealed. Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance. Tandaan, sa marital research has shown that 80% of the problems do not even have to be solved. When the couple talks through the issues and reach mutual understanding, mareresolba ng hindi na pinag-uusapan. Pero, most issues can just be talked out when both apply listening, understanding, and the fruit of the Spirit over their will and their hurt. Amen? At the end of the day, ang sabi ni Pablo sa Roma, do not repay anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Amen? Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, araw po ng Friday ngayon. Mga kapatid, magkita po ulit tayo sa Lunes, dito po sa Tinig ng Pag-asa. God bless po mga kapatid, pagpalain kayo ng ating Diyos.